sama-sama tayong magiging saksi. Dalawang suspects sa magkahiwalay na insidente ng rape ang inaresto sa Antipolo City. Ang isang suspect, gwardyang pinagsamatalahan umano ang 13 anyos na babae. Ang isa pang suspect, kaklase umano ang hinalay. Ating saksihan. Ikaw ay binabaan ng Regional Trial Court, Agad 100, Antipolo City, Rizal, sa kasong rape. Ikaw ay ang aming na-arrest. Nag-enroll sa pinapasukang kolehiyo sa Antipolo City ang estudyanteng ito nang silbihan ng pulisya ng warrant of arrest. Suspect ang 19 anyos na lalaki at isa pang kaklase sa pangahalay umano sa kaklaseng babae. Ayon sa pulisya, nagkaayaang mag-inuman ang magkakaklase. Nalasing umano ang biktima, kaya inaya ng mga suspect na magpahinga muna sa kwarto. Doon na raw halinhinang hinalay ang biktima. Ang victim ay 18 taon po. So mga kaklasmate nila po ito. Habang nagiinuman sila ay inabuso sa ginawang panghahalay po. Makalipas ang ilang araw, nagsampa ng kaso ang biktima laban sa dalawang suspect. Sa ngayon po ay at large yung isang suspect 1 na siya ang pasimuno. Naharap sila sa 2 counts of rape. Abogado ko na lang po kausapin, sir. Tumangging magbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima. Sa istasyon ng pulisya sa Antipolo City pa rin, positibong itinuro ng 13 anyos sa babae ang lalaking humalay umano sa kanya. Ayon sa pulisya, isang tricycle driver ang nakapansin sa malaking kiss mark sa lieg ng minor de edad. Nang tanungin, sinabi ng biktima na hinalay siya ng 33 anyos na security guard sa isang subdivision. Inireport ito ng tricycle driver sa nagpapatrolyang pulis at agad nadakip ang suspect. Yung ating biktima ay hindi na pinauwi ng suspect at doon na lang pinatulog sa kaibigan na bahay na paupahan. Opo, kung saan sila nagiinuman. Pilit na hinalay na yung ating biktima ng 2 beses. So at kinaumagahan, saka pa lang siya pinauwi. Hindi naman ito itinanggi ng suspect pero depensa niya, mayroon silang relasyon ng biktima. Palagi raw siyang pinupuntahan ng babae sa pinagtatrabahuhan niya. Ito po yung pagmamahal ko sa batang yan. Sana mapatawad na ako sa mga nagawa ko sa iyo. Paharapin ko naman po yung kaso kung pwede pong panugatin yung bata, papanugutan ko po. Humingi po ako ng pasensya sa magulang. Kasi mali naman po talaga yung ginawa ko. Tumanggi magbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima. Nasa kustodiya na ng pulisya ang suspect na maharap sa 2 counts ng statutory rape. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Kinontrata umano sa halagang 9 na milyong piso ang 2 suspect sa pagpatay sa 2 Japanese sa Maynila noong Biyernes. Ayon sa Manila Police District, isang dayuhan na nasa Japan ang kumontrata sa isa sa mga suspect na si alias Abel para kumuha ng grupo at gawin ang pagpatay. Pero 10,000 piso pa lang daw ang nakukuha ng mga suspect. Regular din daw na bumibisita sa Pilipinas ang 2 biktima at madalas na pinagmamaneho ni alias Abel. Inaalam pa ng pulisya kung may kinalaman sa malaking sindikato sa Japan ang nasa likod ng krimen at kung ano ang kanilang motibo. Sinampahan na ng 2 counts of murder at theft ang 2 naarestong suspect habang tinutulis pa ang isa pang kasamahan na tumangay sa gamit ng mga biktima. Timbog sa Parañaque ang 2 Vietnamese national na wala umanong lisensya para mag-practice ng aesthetic medicine sa bansa. Saksi, si Katrina Son. Hindi na nakapalag ang 2 Vietnamese national sa ikinasang entrapment operation ng NBI Cybercrime Division sa aesthetic clinic sa Parañaque City. You have the right to remain silent. Anything you say may be used against you. Ikinasa ang operasyon ng ma-verify sa Professional Regulation Commission na walang lisensya para mag-practice ng aesthetic medicine ang 2 dayuhan. We have at least 2 individuals who went to the office. Ang sabi po nila, they have a schedule for aesthetic clinic po. We found out that this aesthetic clinic involves 2 foreign nationals. Tumambad sa mga operatiba ang mga clinic bed at ilang gamot na ginagamit sa mukha. Ayon sa NBI, peligroso ang ganitong pagpapractice umano ng mga di-lisensyadong doktor sa bansa.
the fact that we could not check if they are really doctors, hindi tayo sigurado kung yung mga procedures na ginagawa nila at yung mga gamit na ginagamit for these procedures are approved by the FDA or other Filipino associations. Sasampahan ng mga dayuhang sospek ng reklamong illegal practice of medicine at misbranding of products sa ilalim ng FDA at Pharmaceutical Act. Paalala ng NBI sa publiko, huwag agad maniniwala sa mga nakikita online. Suriin kung may lisensya ang mga doktor sa klinik na pupuntahan. At tignan kung FDA-approved ang mga gagamiting gamot sa iyo ng klinik. Kung dayuhan naman ng doktor, i-verify kung may lisensya silang mag-practice sa bansa. Tuloy pa rin ang operasyon ng NBI laban sa illegal practice ng mga dayuhan, partikular sa aesthetic medicine. Marami po kaming mga sinesurveillance ngayon na mayroong mga foreign nationals na nagpa-practice ng aesthetic ng medicine dito sa Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, ang inyong saksi. Imbes na ang nobyong nahulikam na nananakit, ang tiyahin ng 6 na taong gulang na batang minaltrato sa Caloocan ang gustong ireklamo ng ina ng bata. Sa ngayon, hawak na ng Caloocan City Prosecutor's Office ang reklamong child abuse laban sa nobyo. Saksi si Jonathan Andal. Tuluyan ng inihabla ang lalaking na videohang nanakit sa 6 na taong gulang na anak na lalaki ng kanyang nobya. Sinamahan ang bata ng kanyang tiyuhin para ihain ang reklamong child abuse sa piskalya sa Caloocan City. Sa medical legal report, lumabas na nabasag ang ngipin at nagkapasa ang labi ng bata dahil sa nahulikam na pambubugbog. Pero sabi ng nanay ng bata na nagtatrabaho abroad, iaatras niya ang reklamo laban sa boyfriend. Sa halip ang kanyang irereklamo, ang isa pa niyang kapatid na nagpost online ng video ng pang-aabuso sa kanyang anak. Sobrang stress ko po dito doon. Dahil sa ginawa sa mga post po ng kapatid ko na yun, i-atras ko ho yung kaso ng jowa ko, sir. Kasi binastos na rin ho ako sa social media, sirang-sira na rin ho ako. So pag uwi ko ho, ang kakasuhan ko yung kapatid ko. Sobra ho yung paninirang ginawa sa akin sa social media ho, sir. Kasi ho, hindi ko ho sinabing i-post yung video ng anak ko, sir. Dahil iniingatan ko yung privacy ng anak ko. Kaya ko po na i-post yung video for awareness po para mabigyan ng hustisya yung sa pamangkin ko. Kwento ng ina ng biktima, gusto niya talagang panagutin ang boyfriend noong hindi pa ipinopost ng kapatid ang video. Yung sa sinabi po ng kapatid ko na wala akong balak kasuhan, sir, yung boyfriend ko. Sir, hindi ho totoo yun. Sabi ko ho talaga sa boyfriend ko, mahal kita pero dapat panugutan mo yung kaso. Actually, sir, 2 beses ko ho siyang pinapunta sa DSWD ho at saka sa pulis ho kahapon. Hindi ko talaga siya dinampot at wala pa pong file. Inakusahan din ng nanay ang kapatid ng pananakit sa kanyang anak nung nasa poder niya ito kaya ito ay pinagkatiwala sa boyfriend. Nagsumbong ho sa akin yung jowa ko na bakit maraming kurot. Sobrang dahil may mga peklat ho. Sabi ho ng anak ko, kinukurot daw ho nila ho doon. Ng nanay ko, ng mga, yung mga tita niya ho. Itinanggihan ng tiyahin ng bata na nagpost ng video. Hindi lalaki ng ganyang kalulusob yung anak niya kung sinasaktan dito. At wala po siyang napatunayang pasadyan kahit iharap po sa kanya yung barangay ng 175 na nagharap-harap kami bago makuha yung bata ng lalaki. Sinabihan ko pa yung nanay, ipamedical mo kung meron ka nakuwang pasa. Tsaka in-interview yung mga bata mismo, hindi kami kaharap. Ayon sa ina ng bata, uuwi siya sa Nobyembre para kunin ang bata at 3 pang anak sa mga kapatid. Pero nanindigan ng tiyahin. Hindi namin pwedeng ibigay kasi baka pag nakuha niya, ipapasa na naman niya sa kung sino-sinong tao. Ibibigay niya sa hindi ka mag-anak, hindi ka dugo. Kung kakasuhan niya ako, lalaban din po. Sabi ng Caloocan City Social Welfare Department, maaaring manatili pa rin ang bata sa poder ng tiyahin. Kung wala pa tayong evidence na talagang sinasaktan, status quo tayo. Doon muna yan sa tiyahin. Pero kung mapatunayan sa investigasyon na sinasaktan din ng bata sa poder ng tiyahin at walang kakayahan ng ina na alagaan ang anak, sila na ang kukuha sa kustodiya ng bata. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal ang inyong saksi. 9 na bloke ng cocaine ang natagpuan sa baybay ng Barangay Carmen sa Hernani, Eastern Samar. Mahigit 35 milyong piso ang halaga ng kontrabando. Sumailalim ang iligal na droga sa pagsusuri ng Eastern Samar Provincial Forensic Unit at doon na kumpirmang cocaine ito. At base sa markings ng pakete, maaaring galing umano ang iligal na droga sa South America.
Ipinasabina sa Senado ang mga contractor ng mga flood control project na hindi dumalo sa pagdinig. Kasama rito ang contractor ng sinasabing ghost project na iniimbestigahan ng DPWH sa Bulacan. Saksi, si Mab Gonzalez. My office received reports that there are ghost projects in the municipalities of Kalumpit, Malolos, and Hagonoy in the province of Bulacan. Can you confirm this? Yes, Your Honor. That's true. Well, this is information that we have received, Your Honor. Mismong Department of Public Works and Highways na ang nagkumpirma. May mga hinihinalang ghost project, partikular sa 1st Engineering District ng Bulacan. And the contractor, allegedly, Wawaw Builders. Correct? That's correct, Your Honor. Ayon sa DPWH, 9 billion pesos ang kontrata ng Wawaw Builders sa buong bansa. Sa Bulacan pa lang, 85 proyektong nagkakahalaga ng 5.91 billion pesos na ang hawak nito mula 2022 hanggang 2025. Iniimbestigahan na raw ito ng DPWH, pero nirelieve na ang buong District Engineering Office. Was there a senator or a congressman who inserted that for that particular area? Well, we'll just have to find out, Your Honor. Walang dumalo mula sa Wawaw Builders sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Dahil dito, ipinasabina ang Wawaw Builders at 7 pang contractor sa flood control projects na hindi dumalo sa pagdinig. Kasama riyan ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation, Top Notch Catalyst Builders, Sunwest Incorporated, LRT Key Builders Incorporated, High Tone Construction and Development Corporation, at Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation. I recommend to our Senate President Pro Tempore to subpoena the owners of the corporations, not merely representatives. Kasi subukan na natin dito yan pag representatives, wala hong isasagot ho yan. Si Senador Win Gatchalian, isiniwalat na may mga kontraktor na nakakuha ng bilyong-bilyong pisong halaga ng flood control projects kahit pang mababa ang kanilang kapital. Ang MG Samidan Corporation halimbawa, 250,000 pesos lang ang paid-up capital, pero mahigit 5 bilyong piso ang kontrata sa gobyerno. Ang QM Builders naman, 1.25 million pesos ang paid-up capital, pero mahigit 7 billion pesos ang nakuhang kontrata. QM Builders, ang kanyang contract is 7.3 billion. Pero ang kanyang capitalization is 1.2 million. So ang punto ko ho, meron ho talagang mga tao na linalaro po yung pre-qualification stage. Sagot ng may-ari ng QM Builders, 2 ang kumpanya nila. Isang hardware store at isang construction na pareho ang pangalan. Siguro raw para sa hardware store ang nakuhang financial statements ng senador. Ang sinasabi niya, meron siyang 40 billion pesos. Yung NFCC, kinocompute ng times 15 yon, Mr. Che. Halimbawa may 1 billion ka sa bangko. Pwede ka sa 15 billion. Kaya kami mga kontrata hanggang 40 billion. Pero uminit ang ulo ni Blue Ribbon Committee Chairman Senador Rodante Marcoleta nang sabihin ng QM Builders na wala pa silang nagawang proyekto sa gobyerno. Hindi ka pa nakagawa ng project? Hindi pa, kasi yung nag-asawa ko ng 1991, nag-upisa kami sa hardware. Yung maliit na hardware, nagtitinta ng bamboo, mga ganun eh. Bakit nasama ka sa 15 contractors sa listahan ng Pangulo? Gumawa na tayo ng flood control project. O ngayon gumawa ka na naman. Ano ba talaga yung totoo? Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman eh. Kanina sinabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ah. Mr. Chairman. Dito lang nagsisinungaling ka na eh. Sa huli, pinasumite na lang ng komite ang financial statements ng kumpanya. Pag-amin ni DPWH Secretary Manny Bonoan sa pagdinig kanina, may ghost project sa nakaraang 2 taon. Kung nakalagay doon completed tapos ghost, edi lahat nung nag-report hanggang doon sa USEC. I'm not saying involved yung USEC kasi nire-report lang sa kanila. Pero lahat ng bumaba, involved sila kasi bakit sila magre-report na completed kung wala? Meron po yung Quality Assurance Unit in all levels, Your Honor. Meron sa District Office, meron din sa Regional Office, and meron din sa national level, Your Honor. Kwenestyon din sa pagdinig ang kawalan ng koordinasyon ng DPWH sa River Basin Control Office o RBCO para sa pag-develop ng master plan sa flood control projects. Unfortunately, Your Honor, I think
this is one of the challenges that we have to face. I admit, Mr. Chairman, that we have not had any significant coordination at this point in time. We started from the wrong foot. Kumbaga, yung palang pinaka susi ng lahat ng ito. Gawa na kayo ng gawa ng project, DPWH, DBM, bigay ng pundo. Pero yung opisina na mayroong pananagutan na nai-integrate, i-connecta lahat ng inyong ginagawang flood control. Natutulog pala, hindi pala nyo kinukonsultan, hindi pala kayo magkakakilala. Sabi pa ni Bonoan, wala raw feasibility studies ang flood control projects. Ang meron lang ay project impact analysis. Pinapa-reallocate ni Senador Bam Aquino ang 243 billion pesos na pondo para sa flood control sa 2026 national budget papunta sa mga munisipyong tukoy na madalas bahain. Pagdating po sa flooding, yung mga lugar na may flooding talaga, I would guess meron po kayong expertise kung saan talaga yung totoong flooding sa Pilipinas. Magsabit tayo, yung talagang totoong flood control, yung talagang flood control budget na talagang swak talaga sa pangangailangan ng tao. Iginiit naman ni Senador Mig Zubiri na walang magagawa ang Public Works at Budget Departments kung magpasok ng kung ano-anong proyekto ang mga mambabatas at maisabatas ang national budget. Paglabas po ng budget, iba nang itsura ng budget, wala na po sila magagawa dahil batas po yan. Kailangan po nilang i-implement yun. That's the elephant in the room. Where are the sources of these funds? And let's expose it. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.